serious. Sa lubong mga kilay ni Krisa matapos niyang marinig ang deklarasyon ni Ryan. Nakasulat sa mukha niya ang disapproval. Minsan naman na niyang naranasang maghanap buhay at maghirap, pero yung magtatanim siya, iisipin pa lang niya na magbubungkal siya ng lupa, nangangatin na ang buong katawan ng dalaga. Takot pa naman siya sa mga uod. Ryan smirked at her. Oh, I do. Pero hindi kita pipilitin sa trabahong iniaalo ko. You are free to leave. Marami namang mga walang trabaho sa paligid nitong farm ang pwede naming upahan para magtanim. Lalong napuno ng iritasyon ang mukha ng dalaga dahil sa pagngisi ng lalaki. Parang naiintindihan na niya kung bakit nito iniaalok sa kanya ang ganoong trabaho. Nakikita siguro ni Ryan na hindi niya iyon kakayanin kaya tatanggihan niya. Tapos aalis siya sa lugar na iyon. He really wanted to see her giving up. Well, sorry na lang, dahil wala sa bokabularyo ni Krisa ang sumuko, lalo na kung pride niya ang nakataya. Kahit gaano pa yun kahirap. Tinignan niya ito ng matalim. May sinabi ba akong ayoko? I just thought na nagbibiro ka lang. Nakita mo naman siguro na hindi nababagay sa ganoong trabaho ang beauty ko. Unless, gusto mong pagkaguluhan ako ng mga lalaking empleyado mo at maghapon silang walang matatapos na trabaho. Pagmamalaki pa ng dalaga. Naalala ni Chris ang paglabas niya ng banyo kanina nang nakatapis lang at ikinagalit ni Ryan. Inisip niya agad na masyado itong conservative. She was hoping na madadala niya ito sa ganoong pakulo. Pero tumawa lang ang loko. Huwag kang mag-alala, miss. Walang pinipiling trabahador ang bukid ni Jose. Lahat ng willing. Regardless sa itsura nila, binibigyan namin ng opportunity na makapagtrabaho dito. In fact, marami kami mga OJT dito na nanggaling pa sa mga kilalang school sa Manila. Ang iba pa nga mga modelo pa eh. Napakuyom si Krisa. Sinasabi ba nito na hindi hamak na mas maganda kaysa sa kanya ang sinasabi nito mga modelo? Na hindi siya pagkakaguluhan ng mga lalaki empleyado sa farm na iyon dahil sanay na ang mga ito na makakita ng mas magaganda pa? Pabor naman iyon sa kanya kung tutuusin. Isipin pa lang niya na titingnan at lalapitan siya ng mga magsasaka ay kinikilabutan na siya. Ngunit ayaw niya yung ipakita sa lalaking kaharap dahil siguradong magdidiwang ito sa tuwa. Don't worry. Bibigyan naman kita na isang araw para magdesisyon. Formal na ang mukha na untag sa kanya ni Ryan. For now, you may take a rest as a guest. Magpapatawag ako ng empleyado para samahin ka sa hotel. Pwede kang manatili doon hanggang bukas ng umaga. Bumalik ka na lang dito kapag tinatanggap mo na ang job offer ko. Pero kung hindi, you're free. Hindi mo ko kailangan palayasin na naman. Angal agad ni Chris sa sasabihin na naman ito. Malapit na siyang mapuno sa paulit-ulit na pagtaboy nito sa kanya. Aalis ako kung gusto ko. Hindi pa kita boss para utus-utusan ako. And besides, sandaling nag-isip ang dalaga kung paano makabawi man lang sa mga ginawa nito sa kanya sa araw na iyon. Ayoko magstay sa hotel. Mas gusto ko sa kubo na pinagdanan mo sa akin kanina. Uupahin ko na lang for one night. Presko kasi yun at malapit dito. Anytime, pwede kitang puntahan o sabihan sa magiging desisyon ko. Nakita niya kasi kanina na halos nasa dulo pa nitong farm ang hotel na tinutukoy ni Ryan. Pero ang totoo, mas gusto niya na doon magstay. Sa laki at ganda noon, sigurado maging komportable ang pananatili niya doon sa buong magdamag. But she had a plan at mahihirapan siyang gawin iyon kung malayo siya sa lalaking ito. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Ryan at nag-isang linya ang mga labi nang tumayo ito at tumingin sa kanya. Bahay ko ang tinutukoy mo at hindi yun for rent sa kahit na sinong guest dito sa farm. I know, pero mas gusto ko doon. At kung talaga mabuting empleyado ka, hindi mo tatanggihan ng guest. Unless you're scared of me. And then she winked at him playfully. Wala pang lalaki ang hindi apektado ng charm niya lalo na kapag kinandatan niya. Ngunit sadyang kakaiba yata talaga itong kaharap niya dahil hindi man lang ito natinag sa pagkindat niya. He just stared at her blankly. Hindi tuloy maiwasan ni Chris na maging curious sa pagkatao nito. Sa pagkairita na naman niya, tumawa lang ng nakakaloko si Ryan. Are you joking? Bakit naman ako matatakot sa'yo? I am the boss here. Walang tao dito sa farm ang hindi ako sinusunod. General manager ka lang dito pero hindi ikaw may-ari kaya huwag kang feeling. Hindi papatalo na sagot din ng dalaga. At kung totoo man hindi ka takot sa akin, then prove it. Patuloyin mo ako sa kubo mo at hindi sa hotel. I'm not. Gate nito. But it's still no. Ayoko mastorbo ang private life ko. Lalo na kapag gabi at gusto kong patulugin ang sarili ko. Paanas na sabi pa nito. Hindi alam ni Krisa kung bakit bigla siyang pinamulahan ng muka. Bakit parang iba ang napipicture out ng isip niya sa sinabi ni Ryan?
She saw him lying down in his small bed naked, habang ang isang kamay ay naglalaro sa matulis na bagay na nakaumbok ngayon sa harapan nito. O green-minded lang siya masyado. Napalunok ang dalaga nang mahuli niya ang lalaki na nagpalipat-lipat ang tingin sa muka at mga labi niya. Gayunman ay hindi pa rin niya kayang basahin ang emosyong naglalaro sa mga mata nito. He was far from being transparent. "Perhaps you will help me put to sleep," he whispered, dahilan para magtayuan ang mga balahibo sa katawan niya. Otomatikong napaatras si Krisa nang umikot si Ryan sa mesa nito at unti-unting lumapit sa kanya. Nalaman na lang niya na nasa harapan na niya ang lalaki nang maamoy niya ang panlalaking pabango nito. Ganoon ito kaokupado ang isip niya. She nervously gulped when she saw darkness in his eyes. Halos magtama na ang kanilang mga noo sa sobrang lapit nito. Ano kayang masamang binabalak nito sa kanya? Ikaw itong may pinaplano na hindi maganda pero ikaw ngayon ang kinakabahan, Krisa? Kung bakit kasi napaka-unpredictable ng taong ito. Katulad ngayon, na-expect niya na ibibitin siya nito patiwarik dahil kanina pa niya inuubos ang pasensya nito. Sunod-sunod tuloy ang mga hakbang na napaatras ang dalaga. Napaiktad na lang siya nang maramdaman niya na bumunggo ang likod niya sa pader. Lalong binayo ng kaba ang dibdib na Krisa dahil itinuloy pa rin ni Ryan ang paglapit sa kanya. "Lumayo ka nga!" Sigaw niya rito dahil sa natitirang pagitan nila na halos wala ng dalawang hakbang. She even glared at him with her pretty eyes. Pero sa halip na matakot ay tuluyan ng tinawid na lalaki ang espasyong iyon at walang ano-ano na itinukod ang magkabilang kamay sa pader kaya nakulong siya sa mga bisig nito. Pakiramdam ni Chris ay itatakasin siya ng katinuan ng unti-unti ring inilapit ni Ryan ang mukha nito sa kanya. Halos sumabog ang dibdib niya sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Tumingala siya rito. Para na naman siyang naliit dahil kaharap niya ang kasintangkad nito. Gusto niya itong sampalin o kaya itulak pero ayaw makasama ng mga kamay niya. "Looks like the highly applicant is scared or soon to be boss. Now." Ryan grinned at her wickedly. Lalo siyang natakot and he was enjoying it. Yun ang akala mo. Baka hindi mo alam na kahit ang senador dito sa Pinas ay natatakot sa akin." Pagtatapang-tapangan niya. Nakalimutan na ni Krisa na hindi niya dapat ipagmalaki ang kaugnayan niya sa kanyang ama. Pero nawala siya sa tamang huwisyo dahil sa nanlalambot niyang mga tuhod, dulot ng nakakatunaw na mga titig sa kanya ng lalaki. Tila may pamilyar na init sa kanyang katawan ang unti-unting binubuhay nito. Feeling niya parang naulit ang nangyari 3 years ago. Yung nahulog siya sa bitag na estrangherong iyon dahil lang nagpadala siya sa ganoong uri ng init. Ngunit hindi niya papayagan na maulit iyon. Lalo na sa kagaya pa ng isang Ryan Villanueva na pagmamanage lang yata ng liblib na farm ang alam. Inipon ni Krisa ang natitirang lakas at saka walang ano-ano na itinulak ang lalaki. "Sorry not sorry, but you're wrong. Kahit magiging boss pa kita, hindi ako matatakot sa'yo. Hindi ako nag-aral sa mamahaling universidad para lang takot-takutin ng kahit na sino kapag nag-empleyado. I know my rights, jerk." Muli namang naging blanco ang ekspresyon ng mukha ni Ryan nang tapunan siya nito ng tingin. "You can leave now." Pagtataboy nito sa kanya. Napalitan ng inis ang kanina'y tapang ni Krisa. Nang talikuran na lang siya nito basta-basta at umupo sa executive chair nito. Nagdakwatro pa ito at pinag-cruise sa magkabilang braso sa tapat ng dibdib ng sulyapan siya. Boss na boss ang kumag. Matalim ang tingin na iginanti niya kay Ryan bago padabog na lumabas sa opisina nito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalabas ng pinto, bigla niyang naalala ang request niya dito kanina. "About staying in your house, it's still a no." Mabilis na sagot nito sa boses na may pinalidad. "Maraming bakanting guest room sa hotel." Yun lang at itinuon na nitong atensyon sa mga folder na nasa lamesa nito. Katulad ng ginagawa nito kanina, nandat na niya na para bang wala lang siya doon. Hindi matanggap ni Krisa na may lalaking nabubuhay sa mundo ang kayang baliwalain siya ng ganoon. Ngaling-ngaling hubarin niya ang suot na stroppy high heel sandals at iba to iyon sa lalaki. Gayunman ay nagpigil siya. Pagtitiisan niya ang kasungitan nito sa kanya hanggat may kailangan siya. Pero hindi pa rin ako magpapatalo hanggat kaya ko. No freaking way. Isang nakamamatay na tingin ang mulay pinakawalan ng dalaga. Pero dahil busy na sa pagbubuklat ng files ang walang hiyang lalaki kaya hangin na lang ang nakinabang noon. Lalo lang tuloy nagpuyos ang kalooban ni Krisa. Pabagsak na isinara niya ang pinto. "Thank you po, Miss..." "Shut up, you idiot!" Bulyaw niya sa sekretary nito nang batiin siya.
Kapag ganoon na mainit ang ulo niya at naapakan ng pride niya, walang haharang-harang sa daraanan niya at talagang makakarinig ang mga ito ng mga salita na hinding-hindi pa naririnig sa buong buhay nito. Kahit ang empleyado na naghatid kay Krisa sa hotel na tutuluyan niya ay hindi rin nakaligtas sa galit niya. Napuno ito ng singhal sa kanya habang ginaguide siya. Ang sama na nga ng tingin sa kanya ng ibang guest. Kahit nga ang guard na sumalubong sa kanila ay parang gusto na siyang itapon palabas ng singhalan din niya. Dahil lang natagalan ito sa pagbukas ng pinto. Wala na bang mas magandang room kaysa dito? Ang dilim at ang sikip. Mataray niyang sabi sa babaeng halos kaedad lang niya matapos siya nito ipasok sa isa sa mga silid ng hotel na nasa 4th floor. Kanina pa siya panaylait sa mga nadaraanan nila. Kahit ang totoo, maaliwalas at malawak naman itong kinaroroonan niya ngayon. Sumisigaw nga ng karangyaan ang bawat sulok na nakikita niya. Kung hindi siya nagkakamali, pang VIP ang kwartong iyon. Hindi na rin nalalayo sa mga mamahaling hotel na napasukan na niya. Masyado na iyong marangya para ipahiram sa katulad niya na aplikante lang naman. Gusto nga niyang itanong sa babae kung bakit doon siya nito dinala o kung si Ryan ba ang nag-utos dito. Para kasing pag-aari na ng may-ari ng bukod ni Jose ang silid na iyon dahil sa mga mamahaling muebles at palamuti sa paligid. Kung hindi siya nagkakamali, isa sa pinakamahal na painting sa mundo na nakikita niya na nakasabit sa itaas ng malaki at malapad na kama. At dahil mahilig siya sa mga lampshade kaya alam din ni Krisa na hindi rin biro ang halaga ng isang iyo na nasa gilid ng kama. Sa mga materyales pa lang na ginamit, masasabi na niya na high quality iyon. Hindi niya napigilan na lapitan ang nasabing lampshade para kilatisin ang craftsmanship na yun. Her lips formed in awe pagkatapos ng pagsusuri niya. Kahit sa design at shape noon ay lihim din siyang napahanga. Ganoon ba talaga kagalante ang may-ari ng bukid ni Jose para ipahiram lang basta-basta ang pampalasyo na silid na iyon? Aba, hindi ka rin naman basta-basta no? You are Krisa Montreal, remember? Hindi nga lang nila alam na isa ka talagang prinsesa at nababagay ka sa silid na ito. Pero dahil sa malatore na pride ni Krisa, kaya hindi niya iparirinig o kahit ipinakita man lang sa babaeng empleyado ang paghanga. Salipay lalo pa niya iyong nilait para sa binabalak niya kay Ryan mamayang gabi. At hindi pa rin niya sinusukuan hanggang ngayon. Ang baho-baho pa. Nagtakip pa siya ng ilong at umakting na nasusuka. Sino bang huling gumamit ng room na ito? Isang taon ba siyang hindi naligot ang may patay na daga? Kitang-kita niya kung paano gumuhit ang pagkadisgusto sa mukha ng babae. Kung hindi nga lang sinabi ng manager nito na manatili siyang guest hanggat hindi pa siya natatanggap sa trabaho na kailangan nitong pakitunguhan ng maayos at may paggalang, siguradong kanina pa siya nito inirapan. Sorry po ma'am, sasabihin ko na lang po kay Sir Ryan ang concern niyo para mailipat kayo na ibang silid. Lihim na nagdiwang ang isip na Krisa. Pero sa loob-loob niya, nakahanda na ang mas malala pa na panlalait sa iba pang silid na paglilipatan nito sa kanya. Hanggang sa mapagod ang mga ito at dalhin na lang siya sa kubo na iyon ni Ryan. What a brilliant mind, Krisa. Anong ginagawa mo dito? Muntik nang mapangisi si Krisa na makita niya kung paano nalalaki ang mga mata ni Ryan nang madatnan siya nito na nakahiga sa duyan na nasa labas ng kubo nito. Dito siya inihatid ng babaeng empleyado na nag-guide sa kanya kanina. Matapos niyan laitin lahat ng hotel room na pinagdalhan sa kanya. Bandang huli, hindi na siya nakatiis na sabihing ihatid na lang siya sa bahay ng general manager ng firm na iyon. Dahil kung hindi, magrereklamo siya. Sa takot sa kanya kaya pumayag na rin ang babae. Nagpaalam ito sandali na pupuntahan sa opisina si Ryan para ipaalam ang presensya niya. Habang naghihintay, pumuesto muna sa duyan si Krisa para mag-relax. Sarado pa kasi ang kubo. Parang walang anuman na tinapunan niya ng tingin ng binata na salubong na naman ng mga kilay. Na hindi siya bumangon mula sa pagkakahiga sa duyan. Hindi pa ba sinabi sa'yo ng staff mo? Bahagya lang niyang sinulya pa ng babae at muling tumingala kay Ryan. Kung bakit ako nandito? Sir Ryan, ito po sinasabi ko sa inyo na wala po siyang nagustuhan sa lahat ng hotel room na pinagdala namin sa kanya. Sa wakas ay pagsusumbong ng babae pero sa tonong magalang pa rin. Gusto niya raw po dito sa kubo niyo kaya inihatid ko siya. Lalong kumunot ang noon na lalaki nang harapin ng empleyado. At pumayag ka naman. Magrereklamo daw po siya eh. Napakamot sa ulo ang babae at halos tapunan siya ng masamang tingin. Ramdam ni Krisa na nagtitimpi lang ito. Kung paano nagpipigil lang din ng galit ang boss nito. Pasensya na po kayo, sir. Wala po talaga kami ibang pagdadalan sa kanya.
Kahit po yung room niyo, ibig ko po sabihin, yung VIP room po na una niyo ibinigay sa kanya ay ayaw din niya. Masikip, madilim at amoy patay na daga daw po kahit hindi naman. Parang 1 taon na raw pong hindi naliligo ang huling gumamit noon. Pabulong lang na sabi ng babae. Tila hindi napigilang isumbong si Krisa para siguro depensahan ang sarili. Nang marinig ng dalaga ang mga pinagsasabi niya kanina, ituluyan na nga siyang napabunghalit ng tawa. Ngayon lang niya na-realize kung gaano ka-harsh ang panalait niyang iyon. Ano kaya magiging reaksyon ng huling tao na gumamit ng VIP room na iyon kapag narinig ang mga sinabi niya? Napaangat siya ng muka nang marinig niya ang tila pagngalit ng mga ngipin ni Ryan. Nagtataka na tumingin siya dito. Bakit na naman? Ano na naman ang problema mo sa akin? Ano nga kayang problema nito at ganoon na lang kadilim ang mukha kung tingnan siya? Masama na ba tumawa ngayon? Masama dahil masyado ka mapadlait. Hindi ka marunong magpasalamat. Bakit? Palaban na nakipagtitigan siya kay Ryan habang tumatawa pa rin. Kasalanan na rin ba magbigay ng komento? Hindi siya nito sinagot. Salip ay lalo itong napatiimbagang pero nagtimpi dahil may kaharap na empleyado. Sige na, Kyla. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ako na bahala dito. Salamat. Palihim na umarko ang kilay ni Krisa. Seriously, nagawa pa talaga niya mag-thank you sa babaeng iyon pagkatapos siyang bigyan ng problema? Tumigil lang sa pagtawa ang dalaga na makaalis ang babaeng empleyado at nanatiling nakatayo sa harapan niya si Ryan. Hindi pa rin maipinta ang mukha na tinititigan siya. Natakot si Krisa na baka sa sobrang galit nito ay bigla na lang siya nitong palayasin kahit paggabi na. Wala siyang kaalam-alam sa lugar na iyon. Saan na lang siya pupulutin? Hindi na yata niya kakayanin ang muling dumaan sa kalsada na dinaanan niya kanina. For Earth's sake, hindi bali nang magdamag siya makipagbardagulan sa lalaking ito. Para hindi iyon mangyari kaya naisipan niya nang ngitian si Ryan kahit may bahid iyon ng kaplastikan. Pero lalo lang siyang sinamangutan nito. I told you, mas gusto ko dito sa kubo mo. So that's why. May halong paglalambing na paliwanag ni Krisa. Naiiling na pinagkrus ng binata ang mga braso nito sa tapat ng dibdib. Nasa kanya pa rin ang mga mata nito. Napatingin tuloy siya sa malapad na balikat at matitipon ng bisig nito. Gumana na naman ang malikot na isip niya. What a gorgeous creature. Ang swerte ng mga babaeng na dala na nito sa kama. Hindi na kailangan maghubad pa ni Ryan just to do them. With his clothes on, a lot of women can reach orgasm in multiple times. Nakikinig ka ba sa akin, Miss Montreal? Napapuna si Chris sa noo kahit tuyo naman iyon. Feeling niya kasi pinagpapawisan siya ng malapot pagkatapos makarating ng isip niya kung saan-saan habang naglalakbay ang mga mata niya sa katawan ng kaakit-akit na nilalang na nakatayo ngayon sa harapan niya. Buti na lang at hindi niya iyon nasabi kay Ryan. And of course, she will never do that. Hindi niya ipaparinig sa lalaking ito ang paghanga niya. O mas tamang sabihin, pagnanasa. What did you say again? Patay mali siya na tanong niya kapag kuwan. Sabay unat para patayin ang init na unti-unting namumuos sa kaibuturan niya. Hindi niya alintana kung lumabas man ang makinis niyang tiyan at pusod dahil sa hanging blouse na suot niya. Lihim pa nga siyang napangiti nang mapasuliap doon si Ryan, pero agad din nag-iwas ng tingin. Sabi ko, tingin ka ba kaisip bata na kailangan mo pang awayin at laitin lahat ng tao dito sa farm para lang masunod ang gusto mo? Sita nito sa kanya, kapag kuwan. At hindi lang basta lait ang ginawa mo, ininsulto mo pa. Napasimangot si Krisa. Hindi ko naman sila iniinsulto. I just stated a fact. Karapatan ko naman siguro na magbigay ng opinion, di ba? Pagmamaang-maangan niya. Hindi lahat ng opinion ay kailangan sabihin. You're so insensitive. Mariing sabi ni Ryan. Napaka-arugante mong tao. I know, pero hindi na iyon isinatinig ng dalaga. Aminado naman siya sa lahat ng akusasyon nito at saka isa pa. Baka mas lalo lang itong magalit sa kanya kapag sumagot-sagot pa siya. For now, chill ka lang muna, Krisa. Maya-maya ay humikab ang dalaga at tumayo. Tapos ka na ba? Parang inaantok na tanong niya kay Ryan nang makatayo siya sa harapan nito. Pwede na ba ako magpahinga? Honestly, ang sakit pa rin ng mga paa ko hanggang ngayon dahil sa Agad niyang pinigilan ang sarili, nalaitin na naman ang kalsadang pinanggalingan niya kanina. Napansin niya kasi ang pagtitimpi ng binata na para bang kaunting-kunti na lang ay itatali na siya sa kabayo at ipapatakbo palabas ng farm. I mean, masakit din pati ang katawan ko. O pwedeng bukas mo na lang ako sermonan? Napabuntong hininga na lang si Ryan.
Mukhang napasuko niya rin sa wakas. And that made her smile in the back of her mind. Ibabalik na kita sa hotel. Hindi ka pwede dito sa bahay ko. Nakita mo naman siguro kanina ay isa lang ang kwarto. Napahinto sa akmang paghakbang si Carissa nang marinig niya ang sinabi nito. Gusto mo pa ba na talaga laitin ko na lahat ng room at stop sa hotel na iyon? Napipikon niya sabi. Hindi mo pa ba gets na kaya ko ginawa iyon para payagan mo na ako dito sa kubo mo? Napaka-brat mo talaga, no? I'm telling you, Miss Monterial. Tigilan mo ng pang-aaway sa mga empleyado ko dito dahil hindi ko yun papayagan. Tahimik at payapa silang nagtatrabaho dito sa bukid ng Jose. Nagbabantang sabi nito sa kanya. Doon niya hindi napigilan ang pag-iinit ng kanyang ulo. Isa sa pinakaayaw niya ay ang binabantaan siya. Hindi pa tatalo na humarap ulit siya kay Ryan. And who are you telling me what to do? You're not even my boss yet. Huwag mo kong pakialaman. Napatiimbagang ito sa narinig. Sa tingin mo ba talaga ikaw ang inaalala ko? He hissed. I care for my employees here, Miss Monterial. Hanggat kaya ko, poprotektahan ko sila sa mga mata pobre na tulad mo. Ramdam ni Carissa na pinamulahan siya. Oo, wala siyang pake sa opinyon ng iba tungkol sa pag-uugali niya pero sobra-sobra na itong si Ryan. You can try, pero hindi mo ko mapipigilan sa gusto kong gawin dito. Kung ayaw mo akong i-hire bilang empleyado, fine. I have my money for your information. I will stay here as long as I want as your guest. At hindi ako titigil hanggat hindi mo nakikita kung paano ko sirain ang buhay ng sinumang kumakalaban sa akin. Inisang hakbang niya ang pagitan nila at saka nagbabanta na inilapit niya ang mukha dito. Including yours, Mr. Feeling Superhero. Kadalasan sa mga binabantaan ni Chris ay nanginginig na sa harapan niya pero itong si Ryan, nagawa pang tawanan lang siya. Nakalimutan niyang hindi nga pala nito alam na dapat itong katakutan ng isang Chris sa Monterial. At mukhang nabaligtad pa nga dahil siya itong pinanghihinaan ng mga tuhod ng ilapit din na lalaki ang mukha sa mukha niya. Napaatras siya. Wala ka sa teritoryo mo. Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa bukid ni Jose. Hindi ito tumigil sa paglapit sa kanya kaya panay ang atras niya. He even moved his face close to hers nang masukol siya nito sa likod ng pinto ng kubo. I told you, I am the boss here. Hindi kita pipigilan na magstay dito bilang bisita kung yun ang gusto mo. But act like one. Kung ayaw mong ituro ko sa'yo kung paano tanggapin sa sarili mo na hindi lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Gumalaw pa ang panga ni Ryan tanda ng tinitimping galit. Umakyat na naman ang tapang sa ulo ni Carissa. Sino ito para iparamdam na naman sa kanya ang naramdaman niya noong binubuli at tinatakot pa lang siya sa Italy? Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit ano pang gawin o sabihin mo. His eyes turned wicked. You should be. Pagkasabi noon ay walang ano-ano na hinapit siya ni Ryan sa bewang. It was so tight that she couldn't even move. Pati ang kanyang paghinga ay halos napigilan din. At inaamin niya na nakaramdam siya ng kaba. Let me go! Sigaw ni Carissa habang nagpupumiglas. Ginamit niya ang mga kamay para suntukin ito sa balikat pero wala pa rin siyang nagawa sa lakas nito. Dahil sa bawat panlalaban niya ay mas sumihigpit pa ang mga braso ng lalaki na yumayakap sa kanya. Bitiwan mo nga ako sabi! Malakas na hiyaw na lang niya sa mukha nito nang wala na siyang magawa. Paano kung ayoko? Tumaas ang mga kilay nito habang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sinagad mo ng pasensya ko. Nawala sa focus si Carissa at tumigil sa pagpupumiglas nang maamoy niya ang mabangong buhok ni Ryan. Hindi niya mapigilang isipin kung anong shampoo ba ang ginamit nito at nanunuot iyon sa ilong niya na kahit anong singhot ang gawin niya ay ayaw mawala at tila sumasabay sa bawat paghinga niya. Lalo lang nagugulo ang sistema niya dahil sa male scent na ginamit din ito. Hindi dahil sa mamahaling amoy noon kundi sa kakaibang bango na animo yumayakap din sa buong katawan niya. She gasped to stop her mind from thinking like that. Hindi siya dapat nagpapadala sa pakiramdam na parang kinikiliti ang kaibuturan niya sa simpleng amoy lang ni Ryan. Kung ayaw niyang mabaliktad ang pinaplano niya. Malalim na hininga ang pinakawalan ni Carissa bago siya kumapit sa magkabilang balikat nito at ubod ng lakas na itinulak ito palayo sa kanya. And thanks God, dahil sa wakas ay nakahinga din siya na hindi kailangan sumabay ang mabangong amoy nito. Gagawin ko pa rin ang gusto kong gawin. No matter how much you plan to stop me. At sinasabi ko sa'yo, hindi ka mananalo sa akin. Matapang na wika ni Carissa.
Pagkasabi noon ay mabilis na dinampot niya ang backpack at nagmamadali ng umalis. Kailangan niya makalayo kay Ryan bago pa man ito tuluyang maapektuhan ang sistema niya at mapasuko siya nito. She's been there already at hindi niya nagustuhan ang epekto noon sa kanya. 3 taon. 3 dumb years na wala siyang ibang ginawa kundi ang maghanap. Hindi na niya mabilang kung ilang private investigator nang inutusan niya para mahanap lang ang estrangherong iyon na 3 taong ginulo, hindi lang ang isip niya, kundi pati na ang buong buhay niya. At kung kailan handa na siya nakalimutan ang taong iyon at anong nangyari sa kanila, saka naman siya guguluhin ulit ng isang estranghero din? From those men. Napahilamo siya ng palad sa muka ng buong pagsisisi. Bakit ba kasi nagplano pa siya ng ganoon at pinagsisiksikan ng sarili sa kubo na iyon? Kaya naman niyang agawin ang posisyon ng Ryan na iyon kung gugustuhin niya. Pwede niyang tawagan ng daddy niya, magpanggap at magpaawa. Tapos ang problema niya. As if naman na ibibigay nitong Ryan sa kanya ang pagiging general manager kapag inakit niya ito at nahulog sa bitag niya. Lantaran na nga nitong sinabi sa kanya kung gaano nito kamahal ang bukid ni Jose at ang mga nagtatrabaho roon. Tapos ipauubaya lang sa katulad niya? Napalingon si Chris sa pinanggalingan. Tumaas na ang kilay niya nang malamang hindi man lang siya sinundan ng lalaking iyon at hiniyaang maglakad sa gitna ng papadilim na paligid. Bagaman at marami pa naman mga trabahador at mga bisita ang nakakasabay niya. Ang ilan sa mga ito ay parang tulad din niya ng mga anak mayaman pero naka-uniform ng pamporm. Mapuputi at makikinis kasi tapos mamahalin pa ang mga cellphone. Ang mga ito yata ang sinasabi ni Ryan na mga on-the-job trainee daw mula sa mga kilala at mamahaling universidad sa Manila. Hindi napigilan ni Chris ang mainggit ng malamang mga tour guide pala ang mga iyon dahil ganoon trabaho din ang gusto niya. Kahit hindi naman katulad ng bukid na Jose ang pangarap niyang pasukan. Stupid Chris ha. Kailan ka pa nainggit sa iba? Nagsimula na naman pumatak ang maliliit na ulan sa paligid. Eksakto namang kumalam na ang sikmura ng dalaga. Hindi nga pala niya kinain ang lunch na inihain sa kanya sa hotel kanina sa sobrang pagkainis sa mga empleyado. Dahil malayo pa ang kinaroroonan ng hotel, siguradong gutom na siya bago pa man siya makarating. May mga tricycle naman ang dumadaan at naghahatid sa malalayong destinasyon. Pero noon ka nasasakay siya sa panghampas lupa na sasakyang iyon. Muling nilingon ni Chris ang pinanggalingan. Mas lalong hindi siya babalik doon. Ipapakita niya sa Ryan na iyon ang banta niya na mananatili siyang guest sa farm na iyon hanggat gusto niya. At sisirain niya ang buhay nito, pati na ng mga tao roon na gusto siyang kalabanin. Dala niya yata lahat ng credit cards at ATM niya. Ma'am, sorry po, pero decline din itong pangatlong card niyo. Parang nakukulitan ng wika ng cashier sa restaurant na pinasukan ni Krisa. Ganoon din kasi nangyari sa naunang 2 credit card na ibinigay niya dito. Pati ang mga ATM card niya ay wala din daw laman. Nakakahiya dahil ang dami pa naman na in-order niya. Pero kahit gutom na, babayaran sana agad ni Chris ang mga iyon bago kumain para lang ipamukha sa lahat na hindi niya kailangan manlimos ng trabaho sa farm na iyon para makakain siya ng marami at masarap. Try it again. Baka sira lang yung swiping machine niyo. Reklamo ng dalaga. Unti-unti na siyang napapahiya dahil nakakaagaw na sila ng atensyon sa iba pang kumakain doon. Pero ang hindi niya gusto ay ang pagtinginan at pagbubulong-bulungan ng mga empleyado. Ang mga iyon pa naman ang nilait niya ng todo kanina. O baka naman hindi ka lang marunong mag-swipe. Pinagalitan pa niya ang cashier kaya hindi na nakatiis ang manager at lumapit na sa kanila. Ito na nag-swipe ng 5 cards para ulitin at ipakita kay Krisa na tama ang ginagawa ng empleyado nito. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinalik nito sa kanya lahat ng cards niya. Sorry to inform you, ma'am, pero decline po talaga. You can call your card issuer po to confirm. Magalang na sagot ng babaeng manager na sa tingin niya ay kaedad lang niya. Matangkad ito at maganda at mestiza. Kung hindi lang siya ipokrita, aaminin ni Krisa na napagkamalan niya itong artista kanina. What? Are you kidding me? Paanong decline? Napahinto si Krisa bago pa man tumaas ulit ang boss niya nang maalala niya ang isa sa mga sinabi ni Don Miguel sa kanya bago siya nito ipinadala sa lugar na iyon. Kailangan mo magtrabaho sa isang farm doon kung gusto mo magkapera. For 1 year, wala ka matatanggap na anumang allowance mula sa akin. Lahat ng pangangailangan mo ay kukunin mo sa sasahudin o isasahod sa iyo ng farm na iyon. Saka lang kita papayagang bumalik sa poder ko kapag nakita ko na kaya mo nang mabuhay kahit wala ang yaman ko.
Napakuyom ang dalaga nang ma-realize niya ang nangyayari. Ito ba ang tinutukoy ng kanyang ama? Puputulin lahat ng credit cards niya at tanggalan ng laman ng mga ATM card niya? I hate you, Dad. I hate you so much. Lalo lang siyang nagalit sa ama niya nang marinig niya ang bulong-bulungan ng mga empleyadong nilait at binulyawan niya kanina. Yun bang anak may aman? Pero wala namang pera. Oo nga, baka naman mistress lang talaga ang babaeng iyan at pinutol na ng sugar daddy niyang allowance niya. Akmang susugurin na ni Chris ang dalawang babae nang maramdaman niyang may malapad na bulto ang dumating sa likuran niya. Naramdaman niyang init mula sa katawan nito na muntik nang dumikit sa likod niya. Bago pa man siya makalingon ay narinig na ng dalaga ang pamilyar na boses ng lalaki at nakita ang pag-abot nito ng credit card sa manager. It's okay, Miss Celeste. Ako na muna magbabayad ng lahat ng mga in-order ni Miss Montreal. Sir Ryan! Bulalas ng mga empleyado doon na parabang nakakita ng artista. Sabay-sabay na bumati pa ang mga ito pero magandang manager. Napansin ni Chris na nag-iwas lang ng tingin at ipinaubaya sa cashier ang pagtanggap ng card mula sa binata pagkatapos bumati din.